Well mga kapopong, sa huling bahagi ng Disyembre, ang rehiyon sa paligid ng isla ng Taiwan ay naging saksi sa malawakang military drills na isinagawa ng Armed Forces ng China na sinabing opisyal na pinangalanang Justice Mission 2025. Ang mga aksyon na ito ay nagdala ng malaking bilang ng jet fighters, Navy vessels, aircraft, Coast Guard units at rocket units malapit sa teritoryo ng Taiwan, sakop ang maraming direksyon at lugar ng dagat at airspace sa paligid ng isla. Ang operasyon ay iniulat bilang pinakamalaki sa uri nito hanggang ngayon na may itinalagang zones para sa practice at live fire activity na nakaapekto sa regular na air travel ng mga taong gustong bumisita sa Taiwan. Kasama sa mga maneuvers ang paglulunsad ng rockets sa tubig malapit sa isla, mga deployment na nag-simulate ng blockade sa ilang key ports, at coordinated sea-air actions na sinabing nagpapakita ng lumalawak na military coordination ng China. Ang monitoring ng Taiwan ay nakapansin sa presensya ng maraming aircraft at naval vessels sa mga drills na tumagal ng ilang araw at kinasasangkutan ang maraming service branches. Ang opisyal na paliwanag ng Beijing ay inilarawan ang drills bilang tugon sa tinatawag nilang external interference at sa international support para sa self-defense ng Taiwan, kabilang ang malaking arms package mula sa United States. Sinabi ng mga otoridad ng China na ang mga aksyon na ito ay layong magpadala ng malinaw na mensahe sa mga foreign powers at pigilan ang mga aktibidad na nakikitang nakakagulo sa rehiyon. Sa Taipei, tinungo ni President Lai Ching-te ang bansa sa isang New Year's message. At muling pinagtibay ang matatag na commitment ng Taiwan na pangalagaan ang kanilang sovereignty at demokratikong paraan ng pamumuhay. Sinabi niya na patuloy na palalakasin ng isla ang kanilang defense capabilities at hinikayat ang political unity sa loob ng bansa upang suportahan ang malaking budget na nakatuon sa pagpapalakas ng kahandaan. Sa kanyang pahayag, ipinakita rin ni President Lai ang pagiging open sa mapayapang dialogue, ngunit tanging sa kondisyon ng mutual respect at pagkilala sa pamamahala at desisyon ng Taiwan. Sa mga oras na kinondena ang laki at lapit ng drills, inilarawan ng gobyerno ng Taiwan ang mga aksyon ng China bilang banta sa regional stability. Sinabi ng mga opisyal ang hamon sa pagtugon sa ganitong pagpapakita ng lakas nang hindi nagpapataas ng tensyon at binigyang diin ang pangangailangan ng kahandaan at koordinasyon sa mga partners na may interes sa kapayapaan at seguridad sa mas malawak na rehiyon. Well mga kapupong, sa year-end address ng leadership ng China, muling sinabi ang matagal ng policy goals tungkol sa Taiwan at binigyang diin ang kahalagahan ng unity ayon sa perspektibo ng China. Ang mga pahayag na ito, na ginawa matapos ang drills, ay nagpapatibay sa pananaw ng China tungkol sa relasyon sa pagitan ng dalawang panig, kahit na nagdulot ito ng pangamba sa maraming kabisera sa buong mundo. Ang mga international reactions ay nagpakita ng halo-halong pag-iingat at pangamba. Maraming allied governments ang nagpahayag ng pag-aalala sa intensity at layunin ng drills ng China at binigyang diin ang epekto ng ganitong aksyon sa regional travel, trade at diplomatic stability. Ang mga delayed sa flights at maritime activities sa panahon ng exercises ay nagpakita kung paano ang military demonstrations ay may agarang epekto sa araw-araw na buhay ng mga sibilyan at negosyo. Sa kabila ng mataas na activity, nanatiling mataas ang alert posture ng Taiwan, ngunit iniulat na walang malaking abala sa financial markets o civic order. Ang Defense Forces ay nagsagawa rin ng kanilang sariling readiness practices upang maipakita ang kakayahan ng isla na tumugon sa mga hamon. Anyway, mga kapopong, sa pagsisimula ng bagong taon, sinasabi ng mga observers na nananatiling maselan ang balanse ng assertion, deterrence at diplomacy, kung saan parehong panig ay binibigyang diin ang kani-kanilang pananaw para sa hinaharap ng cross-strait relations. Ang focus ngayon ay kung ang mas mahinang tensyon at konstruktibong pakikipag-ugnayan ay maaaring maging posible kasabay ng maingat na aksyon upang maiwasan ang misunderstanding o pagtaas ng tensyon. Yan po yung Rabon. Pag hindi yan po Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad lang po. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Kasi Rabon. lumupis. Ang layo na po ng nilakad mo pala, ma'am, no? Kasi ayun. Malayo. Bakit? Saan ka naglalakad? Alam mo ba daan? Nakita ko itong
days before po ngayon, nakita ko lang po yung kubaw. Yung sinundan mo na yun. Sinusundan ko po. Yung Dunkin, nadaanan mo pa. Opo, Dunkin po. Dumaan ka dyan Well mga kapupong, sa loob ng halos 3 linggo, maraming tao ang tumutok sa paghahanap kay Shera De Juan, isang bride-to-be mula sa Quezon City na biglang nawala ilang araw bago ang kanyang kasal. Ayon sa mga ulat, umalis si Shera ng kanilang bahay noong December 10th matapos sabihin sa kanyang fiancé na si Mark Arjay Reyes na pupunta siya sa isang mall sa North Fairview upang bumili ng sapatos para sa kasal. Hindi na siya nakauwi at naiwan ang kanyang cellphone at ilang personal na gamit, dahilan upang agad na mabahala ang kanyang pamilya. Dahil dito, inireport ng kanyang fiancé ang insidente sa mga autoridad. Sa mga oras na lumipas ang mga unang araw ng kanyang pagkawala, mabilis na kumalat ang balita sa social media. Ibinahagi ng mga kaibigan, kamag-anak si Shera ang kanyang mga larawan at huling detalye ng kanyang kinaroroonan. Ang kasal na itinakda noong Disyembre 14 ay pansamantalang ipinagpaliban at bawat araw na walang balita ay nagdulot ng mas matinding pag-aalala. Si Mark Reyes ay humingi ng tulong sa publiko at nagalok ng pabuya para sa anumang impormasyon na makatutulong sa paghahanap kay Shera. Ang Quezon City Police District or QCPD ay agad na kumilos at bumuo ng grupo na tututok sa kaso. Ang mga pulis ay nagsagawa ng aksyon tulad ng pagsusuri ng CCTV footage sa mga lugar kung saan huling nakita si Shera, kabilang ang mga kalsada at sakayan sa North Fairview. Patuloy din nilang kinausap ang mga taong maaaring may alam na impormasyon. Sinabi ng mga opisyal na open sila sa lahat ng posibleng lead at hinihikayat ang publiko na magbigay ng kahit maliit na detalye. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, lalong lumawak ang suporta ng komunidad. May mga voluntaryong tumulong sa pagpapakalat ng impormasyon online, habang ang iba naman ay nagpaalala sa publiko na maging mapagmatyag sa posibleng sightings. Ang QCPD ay nanatiling nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Shera, nagbibigay ng update at katiyakan na tuloy-tuloy ang kanilang aksyon sa paghahanap. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na ginagawa ko ang video na ito, meron tayong mahalagang update. Natagpuan na si Shera De Juan. Kinumpirma ng Quezon City Police District o QCPD na natagpuan si Shera kanina lang sa Ilocos Region, na malayo sa kanyang tahanan sa Metro Manila. Ang balitang ito ay nagbigay ng malaking ginhawa sa kanyang pamilya at sa maraming taong patuloy na sumusubaybay sa kanyang sitwasyon. Ayon sa mga autoridad, agad na nagsagawa ng aksyon ang mga pulis mula sa QCPD Police Station 5 kasama ang pamilya ni Shera upang sunduin siya at tiyaking maayos at ligtas ang kanyang pagbabalik sa Quezon City. Sinabi ng pulisya na inaasahang aabutin ng ilang oras ang biyahe pauwi at ang pangunahing focus ay ang kanyang kalagayan at kapakanan. Sa ngayon mga kapupong, hindi pa inilalabas ang buong detalye kung paano siya napunta sa Ilocos Region. Ipinaliwanag ng mga opisyal na mas mahalagang mabigyan muna si Shera ng sapat na oras upang makasama ang kanyang pamilya at makapagpahinga. Sinabi rin ng QCPD na maaaring maglabas ng karagdagang impormasyon sa mga susunod na araw kung kinakailangan. Ang balitang ito mga kapupong ay nagdulot ng pag-asa at pasasalamat at muling nagpaalala sa kahalagahan ng pagtutulungan ng komunidad at maagap na aksyon ng mga autoridad sa mga ganitong sitwasyon. Well mga kapupong, patuloy na pinagdurugtong ng mga investigador ang mga pangyayari na may kaugnayan sa former Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Catalina Cabral. Matapos lumabas ang bagong impormasyon mula sa mga autoridad at Senado na naglagay sa kanyang pangalan sa sentro ng dalawang mahalagang usaping pambansa. Sinabi ng National Bureau of Investigation na ang kamakailang inilabas na video footage ay sumusuporta sa itinakdang timeline ng huling mga galaw ni Cabral. Ayon sa mga investigador, makikita sa video si Cabral sa isang mountain road sa Benguet, kung saan siya ay nakaupo mag-isa malapit sa isang konkretong harang. Ipinaliwanag ng mga opisyal na ang oras, lokasyon at mga palatandaan sa paligid na makikita sa footage ay tumugma sa impormasyong nakalap sa kanilang mga aksyon sa lugar. Ang video, kasama ang pisikal na ebidensyang natagpuan sa bangin, ang tumulong sa pagkilala sa kanyang identity at sa eksaktong lugar kung saan siya natagpuan. Binigyang diin ng mga autoridad na walang ibang taong makikita sa footage at patuloy pa ring sinusuri ng ahensya ang lahat ng detalye upang mabuo ang mas malinaw na kabuuan ng larawan ng nangyari.
Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon tungkol sa kanyang pagpanaw, ang pangalan ni Cabral ay lumitaw din sa mga diskusyon ukol sa pambansang budget. Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang mga dokumentong tinawag na Cabral Files na umano'y naglalaman ng listahan ng hindi bababa sa 5 cabinet secretaries na konektado sa malalaking halaga ng pondo ng gobyerno na tinukoy bilang allocables sa panukalang budget para sa darating na taon. Sinabi ni Lacson na ipinapakita ng mga dokumentong ito na may bilyon-bilyong piso na inilaan sa ilalim ng mga pangalan ng matataas na opisyal, isang bagay na nagdulot ng mga tanong tungkol sa transparency at tamang proseso. Ipinaliwanag ni Lacson na ang allocables ay mga bahagi ng budget na maaaring italaga sa partikular na mga proyekto o lugar. Sinabi niya na ang mga dokumentong may kaugnayan kay Cabral ay tila naglalaman ng mga pangalan ng cabinet members bilang mga tatanggap o nag-endorso ng mga pondong ito na ayon sa kanya ay hindi pangkaraniwan. Binigyang diin ng senador na ang kanyang mga pahayag ay hindi akusasyon kundi panawagan para sa paglilinaw. Sinabi niya na may karapatan ng publiko na malaman kung paano binalangkas ang ganitong mga alokasyon at kung nasunod ba ang umiiral na mga patakaran. Dagdag pa ni Lacson mga kapupong, si Cabral ay nasa posisyong may access sa detalyadong impormasyon ukol sa budget, lalo na para sa mga infrastructure programs tulad ng flood control at road development. Sinabi niya na ang ganitong mga proyekto ay karaniwang may malaking pondo ng bayan at nangangailangan ng mahigpit na oversight. Hinikayat niya ang mga budget officials at department leaders na ipaliwanag ang mga nakasaad sa mga dokumento at kumpirmahin kung ang mga ito ay tunay at wasto. Well mga kapupong, ang ilang opisyal ng gobyerno na nabanggit sa mga diskusyon ay tumangging magbigay ng komento o nagsabing handa silang makipagtulungan sa anumang formal na pagsusuri. May ilan ding nagsabi na ang proseso ng budget ay dumaraan sa maraming antas ng pagrepaso at pag-apruba at ang paglabas ng mga pangalan sa working documents ay hindi agad nangangahulugan ng anumang paglabag. Anyway, mga kapopong, ang patuloy na investigasyon sa huling mga oras ni Cabral at ang usapin tungkol sa Cabral Files ay nagbigay diin sa kahalagahan ng accountability, maayos na dokumentasyon at transparency sa pamahalaan. Patuloy ang mga aksyon ng mga awtoridad sa parehong usapin at iginiit nila na ang anumang magiging konklusyon ay ibabatay sa beripikadong ebidensya at tamang proseso. Habang umuusad ang mga investigasyon, nanawagan ang mga opisyal ng pag-unawa at pagiging fair at iginiit na kailangang ganap munang mailatag ang mga katotohanan bago maglabas ng anumang paghato.